Snake plant. Ganito kung ilarawan at tawagin ang halamang ito. Isang klase ng halaman sa hanay ng mga Asparagaceae. Isang klase ng tropikal na halamang nagmula pa nga sa Africa, Nigeria at Congo. Hello, what's up? Your best here. Ito ang halamang snake plant, na kilala rin sa marami pang katawagan katulad ng mother-in-law's tongue, Viper's bowstring hemp, St. George's wort o Sansevieria trifasciata. Subalit alam mo ba na ang halamang ito na tumutubo nga lamang sa parang ay napakainam pala at lunas sa ilang karamdaman, kagaya ng gout, arthritis at mga sakit sa kasukasuan. At isa rin itong mahusay na pampaswerte. Halika at alamin kung papaano nga ba ito gagawin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang halamang snake plant ay naging popular na nga dahil isa ito sa napakagandang gawing houseplant, mapag-garden man o indoor. Isang uri ng halamang mahusay na air purifier o naglilinis ng hangin sa loob ng ating tahanan. Batid mo ba na ang pangkaraniwang halamang ito na mabilis ngang paramihin, gamit lamang ang ugat o ang dahon mismo nito ay maaari palang lunas sa sakit ng tuhod, pamamaga, gout at maging arthritis na iniinda mo? Opo, tama ang inyong narinig. Hindi lamang ito isang magandang ornamental na halamang inaalagaan, kundi maaari mo pang mapakinabangan sa aspeto ng panggagamot. Kung sakali na masakit ang inyong mga buto, ang inyong tuhod, kasukasuan at may arthritis nga kayong nararamdaman, kumuha lamang ng 4 hanggang 5 piraso ng dahon o katawan ng snake plant. Hugasan ito, pagkatapos ay gupitin o hiwain sa maliliit na piraso. Kasunod nito ay kumuha ka naman ng dahon ng saging at ito ay maayos mong balutin upang isalang sa apoy o ang tinatawag ngang paisin. Sa ganitong pamamaraan ay dahan-dahang maglalabas ang dahon ng snake plant ng mga katas o sustansya buhat sa dahon nito. At kung sa inyong palagay ito ay naluto o mainit na nga, sa loob ng 5 hanggang 10 minuto ay hanguin na ito at ilagay sa isang palanggana at buksan buhat sa pagkakabalot nito. Kasunod nito ay ilagay ang paa o ang bahaging nananakit, subalit tantahin lamang kung kaya ninyo ang taglay nitong init. Kung ganap na ngang maubos ang init nito, ay kunin naman ang mga piraso ng snake plant at ihaplas ito sa binti, sa braso o sa bahaging nananakit. Maaari mo nga itong ulitin at isagawa araw-araw hanggang sa lubusan ng mawala ang sakit na nararamdaman. Hindi na tayo pabata at kasabay ng ating pagkakaedad ay ang paglabas nga ng mga karamdamang madalas ay nagiging nating matinding suliranin. Subalit papaano kung sabihin ko sa iyo na may isang damo pala o halamang damo na maaring hindi mo nga pinapansin, subalit ito pala ang sagot sa iyong mga hinaing. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay kilalanin ang isa na namang pangkaraniwang damo sa parang. Ano-ano nga ba ang mga pambihirang bisa nitong tinataglay? Ang kapaligiran at kalikasan ay punong-puno nga ng mga nakamamanghang bagay at mga halamang maaaring nag-aantay lamang sa atin upang madiskobre. Tulad na lamang ng halamang damo na pansi-pansi o pansit-pansitan. Nakakita ka na ba ng damong ito? Isang maliit na uri ng damo na mayroong matubig na katawan at hugis-pusong mga dahon. Ito ang pansit-pansitan
o ulasimang bato sa Katagalugan. Ulasiman ihalas sa Bisaya, sinaw-sinaw sa Bicol at linlinaaw naman sa Ilocano. Ito ay ang isang damo na madalas nga ay nakikitang tumutubo sa mga hardin, sa parang, sa bukid at kung saan-saan. Hindi natin ito pinapansin dahil nga isa lamang itong uri ng damo. Subalit hindi lamang ito basta damo dahil nakakain din ito at isang pambihirang gulay. Ang mga maliliit nitong hugis pusong dahon ay madaling isangkap sa mga sopas, salad at mga lutong putahe ng karne o gulay. Ito ay mayroong lasa na maaaring ang maihambing sa radish, kaya naman labis itong malinamnam. Subalit kung hindi ka pa rin kumbinsido na ito ay subukang kainin, halika at isa-isahin naman natin ang mga taglay nitong binipisyong pangkalusugan. Habang ang tao ay tumatanda, madalas ay nagiginilang problema ang blood sugar o kaya naman ay ang uric acid. Isang purine compound na malakristal na namumuo sa ating katawan. At kapag sumobra na umano ito, ay hindi na ito nagagawang masala pa ng ating kidney o bato. Kung kaya naman tumataas ang ating acid at nagsisimula ng sumakit ang ilang parte ng ating katawan. Ngunit kung sisimulan mong kumain ng pansit-pansitan, ay maaari mo pa nga itong maiwasan. Ang halamang damo ito, na pansit-pansitan, ay mainam rin na nakakalunas sa mga gout o pananakit ng kasukasuan o pagkakaroon ng rayuma. Makakatulong din ito sa mga dumaranas ng hypertension. Isa sa pinakamabisang hatid ng pansit-pansitan ay ang pagbibigay lunas nito sa mga iniinda ninyong UTI o urinary tract infection. At bilang teenager, mainam rin ito sa mga tumutubong pimples sa ating mukha. Durugin lamang ang dahon nito at itapal sa apektadong bahagi. Ngayon, nais mo na bang kumain at subukan ang dahon ng pansit-pansitan? Isang kagamutan na hindi mo kailangang pagkagastusan. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.